Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Huling sabong, huling hininga. Magandang gabi po. Ako po si Joel, 38 years old, taga Tondo, Manila. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito. Nangyari ito sa barangay namin ilang taon na ang nakaraan. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang mga detalye. Parang kagabi lang naganap. Si Nilo, kaibigan ko siya simula pa nung pagkabata. Kilalang sabungero sa lugar namin si Nilo. Magaling siya, madalas nananalo. Pero madalas ding madungis ang diskarte. Madaya kumbaga. Pag nasa sabungan yon, basta makasigurado ng panalo, gagawin niya kahit na bawal. Isang gabi, nagkaroon ng malaking laban sa sabungan malapit sa barangay. Malayo-layo ang lugar at madilim ang paligid. Sabi ni Nilo, may makakalaban daw siyang matandang sabungero na may dala pang lumang manok. Diring-diri pa nga siya nung ikwento niya, sabay sabing madali lang daw itong talunin. Noong gabing iyon, pinanood ko rin ang laban. Pero bago pa ito magsimula, may napansin ako. May isang matandang seryosong nakatingin kay Nilo. Sabi ng mga tao, siya raw si Tandang Pedro. Kakaiba ang itsura niya, maputla ang muka, may lumang anting-anting, at parang galit ang tingin kay Nilo. Nagsimula ang laban. Gaya ng dati, nilagyan na naman ni Nilo ng lason ang tahid ng kanyang manok. Sa unay lamang ang manok ni Tandang Pedro, pero maya-maya lang, bigla itong nanghina. Hindi nagtagal, sumugod ang manok ni Nilo. Pinutol ang leeg ng kalaban. Nagwagi si Nilo. Malaki ang napanalunan niya nung gabing iyon. Pero bago siya umuwi, may sinabi ang matandang sabungero na kinilabutan ako. Madali nga ang manalo, iho. Pero may kapalit ang bawat pandaraya. Kinwento pa sa akin ni Nilo kinabukasan na kakaiba raw ang pakiramdam niya mula nang umuwi siya. Parang may nakamasid sa kanya sa dilim. Tuwing madadaan siya sa madilim na kalsada, may naririnig siyang huni na parang manok. Sa gabi, madalas daw sumisingaw ang malamig na hangin sa kanyang silid kahit sarado ang bintana. Noong una, akala ni Nilo guni-guni lang. Pero mas lumalala ang lahat nung isang gabi. Nagising daw siya na di makagalaw. Sa paanan ng kanyang kama, may nakita raw siyang madilim na anino. Nang lumapit ito, nakilala niya agad, si Tandang Pedro. Pero wasak ang mukha nito, duguan at may bit-bit pa ring manok na walang ulo. Sasabong ka na buhay ng di patas. Sasabong ka rin, mamamatay. Bulong nito. Nagising si Nilo sa matinding takot. Hindi na raw siya nakatulog mula noon. Makalipas ang ilang araw, nagulat na lang ang buong baryo. Natagpuan si Nilo sa kanyang bahay. Patay na. Nakabulagta sa sahig, parang may sumakal sa kanya. Wala namang marka o sugat, pero ang sabi ng mga nakakita, para bang may matinding takot na nakapinta sa kanyang mukha bago siya mamatay.
Hanggang ngayon, kapag nadadaan ako sa lumang sabungan o may laban ng mga sabungero, hindi ko maiwasang maisip si Nilo. Sabi-sabi pa nga ng iba, may nagpaparamdam daw na anino sa madilim na sabungan. Isang sabungerong galit, nagbabantay sa mga madadayang laban. Mag-iingat po tayong lahat. Sa sabong, may dangal ang bawat laban. Huwag ninyong sirain ito. Baka matulad pa kayo kay Nilo. Sugal ng hambog. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga pala si Romy, taga Parañaque. Isa akong sabungero mula pa noong binata pa ako. Sa totoo lang, lumaki ako sa sabungan. Para bang kapatid ko na ang ingay ng mga tao, ang tilamsik ng dugo at ang hiyawan kapag may nanalo. Pero may isang gabi sa sabungan ang hindi ko malilimutan. Nagsimula ang lahat isang gabi ng kabilugan ng buwan. Mainit ang hangin, madilim ang paligid, at parang may kakaibang katahimikan bago magsimula ang laban. Maaga pa lang, dala ko na ang pinakamalakas kong manok, si Tigre. Isa siyang tsampyon, malakas at palaban. Sigurado akong panalo ako. Maraming nayayabangan sa akin at alam ko yon. Wala akong pakialam sa mga talunan nilang mga panabong. Minsan ko pang ang sinabi sa isa kong kalaban, iabot mo na lang ang pusta mo sa akin kasi siguradong patay na yung alaga mo. Habang nag-aayos ako sa likod, napansin ko ang isang matandang lalaking nakatingin sa akin. Payat siya, mahaba ang buhok, at nakabalot ang katawan sa maduming balabal. Nang tumingin ako sa kanya, ngumiti siya. Tapos, sabi niya sa akin, mag-ingat ka bata, marami kaming nakabantay. Hindi ko siya pinansin, akala ko lasing lang. Nang oras na ng sabong, umingay na ulit ang paligid. Lumipad ang mga manok at sumalpok ang mga tari. Nung nakita akong lamang si Tigre, biglang may malamig na hangin na dumaan. Nang lingunin ko naman ang paligid, parang nawala ang iba pang tao. Kami na lang ni Tigre at ang kalaban niyang itim na manok na may pulang mata ang natira. Hoy Romy! Sigaw ng may-ari ng sabungan. Pakawalan mo na manok mo. Nagulat ako. Pagtingin ko, bumalik na ang lahat sa dati. Maingay, magulo, hindi ko maintindihan ang nangyari. Pero nagpatuloy ang laban. Sa huli, nanalo pa rin si Tigre. Natuwa ako, pero may nararamdaman akong kakaiba. Para bang may nakatingin. Nang pauwi na ako, nakasalubong ko ulit ang matandang lalaki. Sabi niya, alam mo bang may kapalit ang tagumpay mo, bata? Ang swerteng dala ng dugo, ang kukunin din na kapalit, ay dugo. Hindi ko ulit siya pinansin. Dire-diretso akong umuwi. Pagdating ko sa bahay, tahimik na ang lahat. Nakapag-ayos na ang misis ko at mahimbing nang natutulog ang anak kong bunso. Hinubad ko ang maduming kamiseta ko at dumiretso sa kusina para uminom. Bigla akong nakarinig ng mahihinang huni mula sa likod ng bahay. Parang iyak ng manok.
Lumabas ako para tignan. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang anak ko. Nakatayo sa madilim, hawak ang patay na si tigre. Dugo ang lumalabas sa leeg ng manok. Nang tawagin ko ang anak ko, dahan-dahan siyang lumingon. At nakita ko na itim ang mga mata niya. Sa boses na hindi kanya, bumulong siya. Ako ang kapalit. Bigla akong kinilabutan. Nabitawan ko ang ilaw na hawak ko at napaatras. Sinunggaban ako ng malamig na hangin at ang isang iglap, nag-iba ang anak ko. Hindi na siya ang dating mabait at malambing na bata na pinalaki namin. Simula noon, gabi-gabi akong ginagambala. Sa pagtulog ko, naririnig ko ang hiyawan sa sabungan. Pero iba na, mas madugo at mas madilim. Nakikita ko ang anak ko, nakatayo sa gitna ng sabungan. May hawak na patay na manok. Nakatingin sa akin ng walang emosyon. Sa tuwing gising ko, may mga balahibo sa paligid. Para bang may naglalakad na manok sa bahay ko. At madalas may naririnig akong bulong. Sugal mo, kapalit ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang mga pagpaparamdam. Kung paano ko maibabalik ang anak ko, hindi ko alam. Hindi ko na sinubukan pang magsabong. Pero kahit anong gawin ko, nadarama ko pa rin siya. Ang galit na galit kong anak. O kung ano man ang sumanib sa kanya noong gabing iyon. Hindi ko alam kung paano ito matatapos. Pero ito ang aral ko. Ang sugal, may kapalit. At ang kapalit na yon, minsan, mas madugo pa kesa sa laban sa sabungan. Talpak na sa pula o sa puti. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories. Shout out to Maroon Green 6863, Ivy Garcia 8473, Bobby Ong Sueco 6515, Shouty Vixen, and Tapay Tayo. Thank you very much for supporting my channel.